Hello mga ka-brothers! Nandito na naman si ka-brother Ed at biglang umuwi. Sumaglit lang ako mga ka-brothers kasi ay sakto may nilakad ako dito sa amin. Dumiretso na ako dito kay Ate Mary. Pero bukas ako ibabalik ulit doon sa Kalapan mga ka-brothers. Kaya ang trabaho kasi minsan punta doon sa amin, balik dito minsan, kaya minsan dito ako umuwi kay Sister Mary. So nandito tayo ngayon, hindi natin kasama si nanay. Solo flight lang ako kanina, sandali lang to. Nandito tayo kay Sister, no? Bumaba na. Dito tayo makikikain mamaya. Mamaya mga ka-brothers. Mamaya, dito yan kain. So for the meantime, ako po ay bababa muna. Bababa muna ako dun sa mga ka-brothers dun sa tabing dagat. Sitayin natin kung ano po ang ano doon, kamusta ang status doon. Kung pwede ba tayong mangisda bukas kasama si ka-brother Eric. Kasi matagal na kaming hindi pangisda mga ka-brothers, nakasama si ka-brother Eric. Kaya check natin yung dagat kung unang-una kung hindi malakas yung dagat at pag pwedeng mangisda bukas. It's either manlambat o mga will mga ka-brothers. Low tide ngayon mga ka-brothers. Maganda mamasyal dyan sa dagat kapag ganitong low tide. Ito dati yung sana ay project papunta dun sa isla, yung bridge hindi lang natapos, baka kinulang siguro sa budget. Yung plano sana niyan ay papunta doon, mula dyan punta doon sa isla. Hanggang doon lang siya, hindi siya natapos. So yun, low tide ngayon, no? So yung dati ginagawa namin yan, pag yan low tide, naninihi kami o naghanap kami ng seashells mga ka-brothers. Dito na tayo sa bahay. Ito yung seawall dito. Ito lang yung pinaka nagsisilbing dipinsa namin sa alon. Pag wala itong seawall, tangay na yung mga bahay dito sa palibot. Yan yung bangka natin mga ka-brothers ng Fishing Brothers. Nakabara. High tide siguro kanina. Ito na yung bahay namin. Wala na masyadong si Kuya Emer na lang nakatira dito. Bali nung nagbalik sa normal na yung nung nawala na yung pandemic mga ka-brothers, balik to trabaho na rin sa ka-brother Ed. Kaya yung sa Fishing Brothers po ay bihira na lang kami nakakapag-video ni Eric kasi may kanya-kanya na kaming channel so minsan ganun talaga, napapabayaan. Pero ganun pa man, pag magandang panahon, nakakapag-pangisda pa rin kami. Yung kubo, yung dating kubo, butas-butas na. Kasi pag may bagyo, ganun na rin. Yan, mapanood nyo po doon sa Fishing Brothers. Hindi na rin napapaayos namin. Pero pag gumandang panahon po yan, papaayos namin yan mga brothers. So palagyan namin ng ang bubong. Ayan lang, ay malakas pa yung hangin bagyo. Sayang na pag nilagay natin na nipa. Tapos yung bangka, yan. Yun yung dating pinagawa namin bangka sa Fishing Brother. Binigay ko na kay Eric yan mga brothers. Yung halagay na YouTube po. Makikita niya yan dun sa mga videos namin sa Fishing Brothers. Mukhang magandang panahon ngayon, pwedeng mangisda bukas. So bukas po bago ako umuwi, baka makasaglit kami makapangisda ni ka-brother Eric mga ka-brothers. So baka sa Fishing Brothers namin yun i-upload para may makita nyo naman kami ni Eric sa Fishing Brothers. Yung mga lambat namin nandito na. Yung mga ginagamit namin sa Fishing Brothers, nakahang, yan. Ka-brothers, yan, lambat yan, wala na halos gumagamit. Naging busy na. Yung dating masayang kainan, ngayon ay, ayan na, yung ating kubo. Naging makalat na yung kubo natin, mga ka-brothers. Butas na yung kubo. Hindi na masyado na may maintain.
Unlike before na si ka-brother Ed ay nung pandemic kasi mga ka-brothers, isang linggo kaming may pasok, isang linggong walang pasok. Tsaka nakakauwi ako para makapag-vlog. Ngayon po, si Eric ay may sariling channel. Tapos, may asawa na rin, busy na rin, may mga pinagkakabalahan. Si Kuya Emer naman ay namutugtog sa banda, minsan lang rin. Kaya ito, ganitong sitwasyon sa bahay. Actually, itong bahay na ito mga ka-brothers, kaya ayaw na rin namin itong ipaayos kasi pag dati kasi nung kwento ko lang sa inyo. Nung 2019 mga ka-brothers, dumating dito yung pinakamalakas na bagyo na naranasan ko. Talagang muntik na magiba yung bahay. Ayan po, yung ebidensya. Yan, dahil sa Kalawang. So pag malakas yung dagat, pag tama yan dyan sa pathway, sa seawall, pag bagsak nyan dito, doon hanggang bubong. Kaya tinan nyo yung bubong mga ka-brothers, kinakalawang na. Yan, naglabasan na yung mga bakal. So ito ang disadvantage pag malapit sa dagat. Maganda naman siya kaso pag malakas ang alon. Tsaka dati yung pinaka dalampasigan yan, yung doon pa banda yan mga ka-brothers, yung kinain ng dagat. Dahil siguro sa climate change. Kaya yan, yung bahay namin, yun lang po. So yan yung motor na binili ko dati, binigay ko na kay Kuya Emer. Bagong bago pa, Honda XRM. Yan, ito dati, maganda to dating bahay namin mga ka-brothers. Ayan si Kuya Emer, ang pasok. Tuwing! Yan, yung bahay na Tumutulo na. Tumutulo mga ka-brothers. Pero minsan pag si nanay po ay umuwi, yan mga ka-brothers, pakais si nanay yan dito. Pag umuwi si nanay, gusto niya rin minsan pumunta dito. Pag naasahan na namin yung aming kasambahay, si nanay ay pauwi-uwi na yan dito mga ka-brothers. Ganun po yon. So yan, pag actually pag walang ulam, pagpunta mo dyan banda, merong mga si Archin dyan. Kung lang tayo dyan ng mga si Archin, gagataan natin, lulutuin natin. So yun, maliwanag ang bulang kay Manong? Oo. Dulom? Lampas parto. May pugita siguro kayo, no? Iwan lang. Sigurado kasi malabo. Ha? Hindi gano'ng makita ang pugita pag malabo. Minsan dyan nagtatago ang pugita pag malabo eh. Lakas ng ulan na hindi mapansin yan. Kulay brown din yan eh. Tinitigan mo, sakit sa mata. Kailangan lang dito maging alerto pag malakas ang dagat. Dahil lalo pag may bagyo. Kagaya niya, no? Yung pathway na yan, dito nakadugtong dati yan. Biglang giniba. Hanggang doon sa, yun na yun, lalagyan dati ng lambat yun mga ka-brothers. Nasira na, sinira ng malakas na alon. So, yun po, balik na ako doon mga ka-brothers. Dadaanan ko rin yung tinanim na mais pala ni Sister Mary. Sa yung lupa. Doon sa lupa na bili namin ni Kananay, no? So bago pa po ako nagba-vlog, kasi ako nagtatrabaho sa Manila, ako ay matipid mga ka-brothers. Hindi ako masyado namimili ng mga mahaling mga bagay. Tapos hindi ako masyado gumagala sa bahay. Parang introvert lang si ka-brother Ed. So yung na savings ko, yung binili ko ng lupa dyan, medyo mura pa nung time na yon. Tapos hanggang dumating yung yung pagbablog sa Fishing Brothers na naging libangan hanggang sa panguli na pagkitaan, nakatulong kina ka-brother Eric saka sa ibang mga pinsan namin. So ganun talaga, may mga pagbabago talaga mga ka-brothers habang tumatagal. So balang araw sa Fishing Brother ikukwento namin kung paano kami simula at ano ng mga nangyari, update na ganyan. Okay, so una na ako, may iwan dito si Kuya Emer. Siya ang aming dito, tatao sa bahay. Bali siya na rin dito ang nakatira mga ka-brothers. Siya na yung pinaka dyan, nakatira dyan mga ka-brothers. Yung bahay namin ay ginawa yan 1989. 1989, lalo mo ba? Oh, 1989 yan eh. Mayroon pa ilang taon na ngayon? Aba, matindi. Oh, ako ay 1998, mga 34. Mga 34 na. Sinabi ko na sulupin ka na sa census ay 40 years na eh. Oo. 34 years na yung bahay namin mga ka-brothers. Ganun katanda yan. Yan, mga bahay, mga pinsan namin dyan. Doon sa mga kapinsana namin.
paikot. Ito yung daan paakyat mga kabrothers papunta sa highway. So yan po yung papunta doon sa dagat. Dito dumadaan ang motor pero ngayon madulas. Walang dumadaang motor dito. Tapos ito yung nabili na namin lupa. Year 2016 pa. Nabili namin itong lupa mga kabrothers. Bago pa kami mag-vlog. Ayan. Meron dyang mga mais na tanim si Sister Mary. Pasokin natin. Hop. Yeah. Yan po. May isang niyog. Yung langka. Pinutol na namin dahil namatay sa tag-init. Kagaya niya, no? Yan po ay langka. Yan mga kabrothers. Nung matinding tag-init, namatay ang langka na tanim ni Kananay. Ang natirang matibay ay siniguelas. Yan po ang siniguelas. So ito inaabot na ng baha. Yung mga sagingan. Ito pala yung mga tanim na mais mga kabrothers. Bali ang nagtanim niya na ay si Sister Mary. Yan o, malapit nang kumain. Malapit nang magkaano, dalawa ang bunga. Malapit na tayo mag-harvest ng mais. Siguro mga 2 weeks na lang. Yan o, dami. Hanggang doon yan mga kabrothers sa taas. So dito sa part na ito, yan. Yung sobrang matindi talaga ang epekto sa amin nung tag-init na yun, El Nino. Biro mo yun. Namatay yung niyog. Tapos namatay yung langka. Maraming namatay yan, mga langka mga kabrothers. Nagkandamatay sa El Nino. Hindi inabot ang tag-ulan. So yun po, kasama pa ito nung sa lupa. Dito sana kami magtatayo ng bahay. Sakali magtayo kami ng bahay mga kabrothers. Yan, may bako dyan napunta doon. Dito meron tubuhan doon. Alit na tubo. Yan ang ng tubo si Kananay minsan. Pag walang makain, walang merienda. Yan, tubo mga kabrothers. Tapos ito yung mga gabi na tinanim natin sa Kalapan. Meron saking tayo dito. So ang kagandahan nitong area na ito mga kabrothers ay yun ay dagat, malapit lang. Siguro mga 20 meters lang mula dyan sa bound na may ano namin. Tapos yan po ay may linya tayo ng kuryente. Tapos meron tayong linya dito ng tubo na yun ng tubig. Yan po ay libre mga kabrothers yung tubig na yan kasi galing yan sa bukal. So pag nagtayo ka ng bahay dito, maganda siya, magandang location. Pag mga isda ka, may nahuling isda, tatayam ng gulay dito, magluluto. So yun, tapos paakyat nyan, nandun lang yan, siguro mga 100 meters mula dito. Nandun na yung pinaka-highway na kalsada papunta sa amin sa Kalapan. Alright. So balik na tayo sa ano. Doon ako kumakain at natutulog kila Timeri mga kabrothers pag okay nandito. Tamang kwentuhan na rin. Malalaki na yung mais doon, no? Yan, yung mga maisan. Matataas na. Kami ang unang nagtanim ng mais. Yung nandun ay medyo huli na yon. Kaya una kaming aani. 2 weeks na lang ito, aani na tayo ng mais mga kabrothers. So yan po ang ating maliit na lote na nabili na may tanim na mais, may bakod. Yan, ito po ay paakyat na to mga kabrothers. Medyo matarik. May dumaang motor. Yan ang delikado mga kabrothers pag madulas, pag hindi maingat. Masyadong matarik. Punta doon sa baba, hanggang diretso na hanggang dagat yan. Ito naman ay hanggang highway. Yun, highway ng mga brothers. Yan yung bahay ni Sister. Nakapark yung ating sasakyan mga ka-brothers.
Ayan. So, dito na tayo nakabalik. At yun po ay kung namasyalan tayo doon sa baba. Sinama ko lang kayo mga ka-brothers makapasyal doon sa baba. Dahil kati. Ano yan? Anong ulam? Magaling ka na? May lagnat ka eh? Saan si mama mo? Diyan po. Tapos lang namin kain. Okay, very good. Ako na naman ang kakain. Sige. So, goodbye. Bukas po ay may isda kami. Sa Fishing Brother siguro mga ka-brothers. Abangan nyo po.